Napansin niyo ba ang isang nakadudurog ng pusong pagbabago nitong mga nakaraang buwan o taon? Marahil ang inyong mga paboritong apo ay hindi na tumatakbo palapit upang yumakap ng kasing higpit tulad ng dati. O baka naman nakaramdam kayo ng isang banayad, ngunit napakalamig na pag-atras kapag lumalapit kayo para humalik o yumakap sa isang taong napakahalaga sa inyo. Ito ay isa sa mga napakapersonal at napakasakit na karanasan na walang sino man ang may lakas ng loob na pag-usapan ng bukas, ngunit ang matinding pananahimik sa isyung ito ang siyang lalong nagpapalalim sa sugat sa inyong dibdib. At heto ang pinakamalungkot at pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito. Maaring naliligo kayo araw-araw, baka nga 2 beses pa, mula paggising sa umaga at bago matulog sa gabi dahil sa init ng ating panahon. Gumagamit kayo ng mga pinakamahahalang sabon na ipinadala pa sa balikbayan box ng inyong mga anak o binili ninyo mismo sa paborito ninyong pamilihan. Maingat at matiyaga kayong naglalagay ng deodorant, tawas at pabango araw-araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng inyong walang pagod na pagsisikap, meron pa ring isang banayad at kakaibang amoy na tila nakakapit sa inyong balat at ayaw talagang mawala. At ang pinakamasakit sa lahat, unti-unti ninyong pinapaniwala ang inyong sarili na kasalanan ninyo ito at nagiging pabaya na kayo sa inyong katawan. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na sa buong panahong ito, maling kalaban ang inyong inaatake at maling digmaan ang inyong nilalabanan araw-araw sa loob ng banyo? Paano kung ang tunay na problema ay hindi kung gaano kayo kadalas maligo, kundi kung saan ninyo nakakaligtaang maglinis? May isang tiyak at natatagong bahagi sa inyong katawan na tinukoy ng makabagong siyensya at medisina bilang tunay na pinagmumulan ng amoy na ito na nauugnay sa ating pagtanda. At heto ang katotohanang tiyak na gugulat sa inyo. 99% ng mga tao ang ganap na binabaliwala at hindi nararating ang bahaging ito sa tuwing sila ay pumapasok sa banyo para maligo. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang napakalalim na kaalaman na may kakayahang baguhin ang inyong mga relasyon sa pamilya at ibalik ang inyong nawalang kumpiyansa sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagbili ng mga mamahaling produkto na iniaalok sa telebisyon o pag-ubos ng mahabang oras sa pagkusot hanggang sa mamula ang inyong balat. Ito ay tungkol sa malinaw na pag-unawa kung ano talaga ang nangyayari sa loob at labas ng inyong katawan at ang paggawa ng isang napakasimpleng pagbabago na direktang aatake sa pinakaugat ng problema. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwento na hanggang ngayon ay nagpapakirot sa aking puso sa tuwing maaalala ko. May nakausap akong isang ginang na nasa unang taon ng kanyang dekada 70. Tawagin natin siyang Lola Carmen. Lumapit siya sa akin na walang patid ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi at nanginginig ang mga labi at ang mga binitawan niyang salita ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan hanggang ngayon. Ikinuwento ni Lola Carmen kung paano ang kanyang pinakabatang apo na dati-rati ay walang pag-aalinlangang umaakyat sa kanyang kandungan at nagmamano ng buong higpit ay bigla na lamang humihinto, nag-aalangan at lumalayo bago siya yakapin. Isang hapon habang nag-aayos ng gamit sa sala, hindi sinasadyang narinig ni Lola Carmen ang kanyang apo na bumubulong sa ina nito sa kabilang kwarto. Inosenteng nagtatanong ang bata kung bakit daw iba na ang amoy ni Lola at parang amoy lumang aparador. Nararamdaman niyo ba
ang bigat at parang patalim na sakit ng sandaling iyon. Si Lola Carmen ay isa sa mga pinakamalinis at pinakamaayos na taong makikilala ninyo. Napakaingat niya sa kanyang katawan. Naliligo siya ng napakatagal tuwing umaga, gumagamit ng mga mamahaling body wash at makakapal na losyon at maingat na nag-i-spray ng kanyang paboritong pabango bago lumabas ng kwarto. Ngunit sa kabila ng lahat ng debusyong ito, sa kalinisan, meron pa ring naiiwang amoy na tila naipong alikabok at tuyong dahon na sumusunod sa kanya. Hindi ito masangsang na parang asim ng pawis. Ngunit ito ay kapansin-pansin at sapat na ito upang baguhin ang pakikitungo ng mga tao sa kanyang paligid. Dahil sa matinding hiya at pagkasira ng loob, sinabi sa akin ni Lola Carmen na unti-unti na siyang umiiwas sa mga masasayang salo-salo ng pamilya. Hindi na siya pumupunta sa mga binyag kasal at kaarawan ng mga kamag-anak. Tuwing araw ng linggo sa simbahan, pinipili niyang umupo sa pinakadulo at lumalayo ng kaunti sa ibang mga nagsisimba upang walang makaamoy sa kanya. Pinigil na rin niya ang pagdalo sa pagtitipon ng kanyang mga kumare at kaibigan dahil ang matinding kaba at pag-aalala na baka naaamoy siya ng iba ay naging isang napakabigat na pasanin na hindi na niya kayang dalhin. Ang masigla, mapagmahal at masiyahing babaeng ito ay unti-unting nagtatago at lumalayo sa mundo. Ginagawa niya ito lahat dahil sa isang bagay na hindi niya maintindihan at hindi niya alam kung paano aayusin kahit anong pilit niya. At heto ang nagpapalala at nagpapapait sa trahedyang ito. Ang kwento ni Lola Carmen ay hindi nag-iisa. Milyon-milyong mga nakatatandang Pilipino ang tahimik na nagdurusa sa parehong kalbaryong ito araw-araw. Gumagastos sila ng malaking halaga sa napakaraming produkto, sinusubukan ng bawat bagong deodorant at sabon na makita nila sa pamilyan o mapanood sa mga patalastas. Kinukuskus nila ang kanilang balat gamit ang mga magagaspang na bato at panghilod hanggang sa ito ay mamula, masugatan at humapdi. At gayunpaman, ang problema ay naroon pa rin at tila pinagtatawanan ang kanilang mga pagsisikap. Ang pinsalang emosyonal nito ay napakatindi at walang katumbat-bas na halaga. Sinisira nito ang pagtingin ninyo sa inyong sarili, unti-unting nilalason ang inyong mga relasyon at lumilikha ng isang napakalaki at malamig na pader sa pagitan ninyo at ng mga taong pinakamahalaga sa inyong buhay. Nagsisimula kayong maniwala na kayo ay nagiging pabigat at nakakadiri sa paningin ng inyong sariling dugo at laman. Ngunit ngayon din mismo, kailangan ninyong maunawaan ang isang napakahalaga at nakakapagpalayang katotohanan. Ang lahat ng ito ay hindi nangyayari dahil may ginagawa kayong mali. Hindi kayo nagkukulang sa kalinisan. Hindi kayo pabaya o burara sa inyong sarili at sa inyong katawan. Ang inyong nararanasan ay isang ganap at natural na biolohikal na proseso na walang kinalaman sa kung gaano kayo kalinis sa katawan. Sa loob ng maraming dekada, ang ating lipunan ay patuloy na nagpakalat ng isang malupit at ganap na maling paniniwala na sumisira sa dignidad ng mga nakatatanda. Madalas nating marinig ang kasinungalingan na ang kakaibang amoy ng mga nagkakaedad na madalas tawaging amoy matanda o amoy lupa ay palatandaan ng mahinang kalinisan. Sinasabi nila na ang mga lolo at lola raw ay hindi na nakakaligo ng maayos, hindi na kayang magkuskos o sadyang tinatamad na sa paglilinis ng katawan. Ang maling paniniwalang ito ay nagdulot ng hindi masukat na sakit luha at kahihiyan sa ating mga nakatatanda.
Ibinunton nito ang matinding sisi at pagkakamali sa mga taong ginagawa na ang lahat ng tama para sa kanilang kalusugan. Isipin ninyo ang lalim ng pinsala sa isipan na idinudulot nito sa isang tao. Kapag naligo kayo ng maayos sinabon ang buong katawan, ngunit pagkatapos ng ilang oras ay nananatili ang amoy, ano ang iisipin ninyo? Magsisimula kayong maniwala na may mali sa inyong pagkatao. Magtatanong kayo kung nawawalan na ba kayo ng kakayahang alagaan ang inyong sarili ng tama. Nagiging labis kayong mapagbantay sa inyong personal na espasyo. Patuloy ninyong pinag-iisipan kung ang taong umatras ng isang hakbang habang kinakausap kayo ay ginawa iyon dahil nandidiri siya sa inyong amoy. Ang maling paniniwalang ito ay lumilikha ng isang walang katapusang siklo ng kahihiyan at pag-iisa na nakakasira ng katinuan. Natatakot na kayong umupo nang malapit sa inyong mga kasama sa jeep o bus papuntang palengke. Pinagdududahan ninyo ang bawat pakikipag-usap sa inyong mga kapitbahay. Ang maikling pagyakap mula sa inyong mga anak pag-uwi galing trabaho ay tila mas mabilis matapos kaysa dati at hindi ninyo maiwasang magtanong sa inyong sarili kung bakit sila nagmamadaling bumitaw. Ang pagkabalisa ay nagiging nakakapagod araw-araw. Ninanakaw nito ang inyong kagalakan sa mga simpleng sandali na dapat sana ay nagbibigay ng kaligayahan sa inyong katandaan. Ang pinakamasakit pa rito, marami sa ating mga kaedad na nasa ganitong sitwasyon ang sadyang inilalayo ang kanilang sarili dahil iniisip nilang ginagawa nila ng pabor ang kanilang pamilya kapag hindi sila lumalapit. Ang epekto nito sa relasyon ng pamilya ang pinakamasakit sa lahat. Ang inosenteng komento ng isang bata na walang halong masamang intensyon o ang pananahimik ng isang anak na ayaw makasakit ng damdamin ngunit may ipinapakitang paglayo sa kilos ng katawan. Ang lahat ng mga ito ay inyong napapansin. Nararamdaman ninyo ang bawat malamig na titig at bawat pag-atras. Tumutagos ito ng malalim sa inyong puso at nagpapaisip kung nagiging pabigat na ba kayo sa mga taong pinag-alayan ninyo ng inyong buong buhay. Kailangan ninyong maunawaan ngayon din na ang lahat ng pagod ninyo sa paglilinis, ang lahat ng paliligo at ang sandamakmak na produktong ginagamit ninyo ay hindi gumagana. Ngunit uulitin ko, hindi sila gumagana, hindi dahil mali ang paraan ninyo ng pagligo o dahil madumi kayo. Hindi sila gumagana dahil sinusubukan ninyong lutasin ang maling problema gamit ang mga maling kasangkapan. Ayon kay Dr. Paulo Garcia, isang iginagalang at tanyag na espesyalista sa pangangalaga ng kalusugan ng mga nagkakaedad dito sa Pilipinas, ang paggamit ng karaniwang sabon laban sa amoy na ito ay parang pagsubok na patayin ang malaking apoy na nagmula sa kumukulong mantika gamit ang isang maliit na timba ng tubig. Hindi lamang ito walang epekto, maaari pa nitong palalain ng husto ang sitwasyon. Nililinisan ninyo ang panlabas na bahagi ng balat gamit ang bula ng sabon habang ang totoong issue ay isang malalim na prosesong kemikal na nagaganap at hindi kayang abutin ng karaniwang sabon na nabibili sa mga tindahan at botika. Ngayon, wawasakin natin ang maling paniniwalang ito ng buong tapang. Titigil na tayo sa paninisi sa kalinisan ng ating mga sarili at magsisimula nating intindihin ang tunay na agham sa likod ng problemang ito dahil tanging sa pag-unawa sa tunay na sanhi lamang tayo
makakahanap ng tunay at epektibong solusyon na magpapalaya sa atin. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang tunay na salarin na tahimik na nagkukubli sa inyong balat. Ang pangalan ng molekulang ito ay 2-nonenal. Alam kong tila napaka-siyentipiko at komplikado ng pangalan nito, ngunit pakinggan ninyong mabuti ang susunod kong sasabihin, dahil ang pag-intindi rito ay ganap na babago sa lahat ng inyong nalalaman. Upang mas madaling maintindihan, isipin ninyo kung ano ang nangyayari kapag humiwa kayo ng isang sariwang mansanas at iniwan ninyo ito sa ibabaw ng hapagkainan ng walang takip. Sa loob lamang ng ilang minuto, makikita ninyong ang maputi at malutong nitong laman ay magsisimulang manilaw hanggang sa maging kulay kape. Iyon ang proseso ng oksidasyon na nagaganap sa kalikasan. Ang oxygen na umiikot sa hangin ay humahalo at nagkakaroon ng reaksyon sa mga natural na kemikal na nasa loob ng mansanas. Dahil dito nagbabago ang kulay nito, nagiging malambot ang tekstura at nag-iiba rin ang amoy nito. Isang napakagandang halimbawa na yan dahil isang bagay na kahalintulad niyan ang mismong nangyayari sa inyong balat habang tayo ay nagkakaedad. Ang inyong balat ay merong natural na patong ng mga langis o lipids na nagsisilbing proteksyon nito laban sa init at dumi. Kasama sa mga langis na ito ay ang tinatawag na omega-7 fatty acids. Noong kayo ay bata pa at puno ng sigla ang inyong katawan, ay merong napakalalakas na panlaban o antioxidants na patuloy na pumoprotekta sa mga langis na ito mula sa oksidasyon. Para itong isang matibay at hindi nakikitang kalasag na pumipigil sa mansanas na mangitim kahit iwanan pa ito sa hangin. Ngunit ayon sa pag-aaral ni Dr. Paulo Garcia, pagsapit natin sa edad na 40, pataas may dalawang malaki at hindi maiiwasang pagbabagong nagaganap sa ating katawan. Una, nagkakaroon ng malaking pagbabago sa ating mga hormones na siyang nag-iiba ng sangkap at timpla ng langis sa ating balat. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga sa lahat, ang likas na kakayahan ng ating katawan na gumawa ng sarili nitong kalasag na antioxidants ay unti-unting humihina at nauubos. Bumibigay na ang proteksyon ng inyong balat. Bilang resulta ng paghina ng kalasag na ito, ang mga fatty acids o natural na taba sa inyong balat ay nagiging mahina at madaling inaatake ng oxygen sa hangin. Ang patuloy na prosesong ito ng oksidasyon ang siyang lumilikha ng mga bagong kemikal sa ibabaw ng inyong balat araw at gabi. Ang pangunahing kemikal na ito, ang mismong compound na tinukoy ng mga dalubhasang siyentipiko bilang pangunahing dahilan ng ating problema, ay walang iba kundi ang molekulang tinatawag na 2-nonenal. Ang molekulang ito ay may napaka-partikular na amoy na malinaw na inilalarawan ng mga mananaliksik. Ito ay parang pinaghalong amoy ng mga pahina ng lumang libro na matagal nakatago sa aparador amoy ng tuyong damo at may bahagyang amoy ng matapang at lumang mantika. Kakaibang-kakaiba ito sa karaniwang amoy ng asim ng pawis pagkatapos magtrabaho. Wala rin itong kinalaman sa anumang uri ng bakterya na nagdudulot ng bantot sa kilikili o sa pagitan ng mga daliri sa paa. Iyan ang tanging dahilan kung bakit ang mga karaniwang deodorant, matatapang na antiperspirant at mga pinong baby powder ay ganap na hindi tumatalab dito. Ang mga produktong ito ay sadyang idinisenyo upang patayin ang bakterya, ngunit wala silang kakayahang tunawin o patayin ang isang molekulang ipinanganak mula sa natural na proseso ng oksidasyon ng taba.
Ngayon narito ang pinakamahalagang bahagi kung bakit ang araw-araw na pagbuhos ninyo ng malamig na tubig at ang marahas na paghihilod gamit ang bato ay walang anumang silbi. Ang molekulang tunonenal ay tinatawag na lipophilic sa larangan ng agham. Ibig sabihin nito, ito ay mahal na mahal ang taba o langis at galit ito sa tubig. Natutunaw lamang ito sa kapwa niya taba at kumakapit ito ng napakatindi sa anumang mamantikang ibabaw na madapuan nito. Ngunit hindi ito kailanman kahit kailan natutunaw sa tubig. Upang mas maunawaan ninyo, isipin ninyong napatakan ng maitim at malagkit na langis ng makina ng sasakyan ang inyong mga kamay habang nag-aayos ng makina. Kaya ba ninyong banlawan at tanggalin ang langis na iyon gamit lamang ang malamig na tubig na galing sa gripo? Siyempre, hindi kahit buhos pa kayo ng buhos. Ang tubig ay dadaloy lamang at dudulas sa ibabaw ng langis. Ngunit hindi ito maaalis. Kailangan ninyo ng matapang na sabon na kayang humawak, bumasag at tumunaw sa malagkit na langis na iyon upang maihiwalay ito sa inyong balat. Ang parehong prinsipyong ito ng pisika at kimika ay eksaktong totoo para sa tunonenal dahil nakadikit ito ng mahigpit sa natural na patong ng langis ng inyong sariling balat. Kapag naligo kayo gamit ang karaniwang sabon na binili ninyo, sa tindahan inaalis lamang ninyo ang alikabok sa ibabaw ang usok ng sasakyan at ang inyong pawis. Ngunit hindi ninyo natatanggal ang malagkit na molekulang ito. Patuloy itong nakakapit sa langis ng inyong balat, nakangiti habang kayo ay nagpapakapagod sa pagkusot. At heto ang nagpapahirap pa sa sitwasyon na nagdudulot ng matinding kalungkutan. Dahil ang tunonenal ay napakabilis kumapit sa langis at taba, napakadali rin nitong lumipat at kumapit sa mga hibla ng tela ng inyong mga damit. Kumakapit ito ng malalim sa inyong paboritong damit pantulog, sa inyong mga punda ng unan na inuupuan ninyo, sa makapal na kumot na ginagamit ninyo tuwing malamig ang gabi, sa inyong paboritong upuang kahoy sa sala at sa lahat ng inyong mga kasuotan na isinasabit ninyo sa likod ng pinto. Iyan ang malinaw na dahilan kung bakit minsan ang amoy ay tila naiiwan at nagtatagal sa loob ng inyong kwarto. Kahit wala namang tao roon o kahit kalalabas ninyo lamang ng pinto, hindi kayo namamalikmata, hindi kayo nag-iimbento ng amoy sa inyong isipan, at hindi nasisira ang inyong ilong. Iyan ay ang tunay na kimika ng tunonenal na patuloy na nagtatrabaho ng tahimik sa inyong paligid. Ang buong prosesong ito na ipinaliwanag ko ay 100% natural. Walang kahit anong kinalaman ito sa pagiging malinis o madumi sa katawan. Ito ay isa lamang na natural at hindi maiiwasang resulta ng proseso ng ating pagtanda, kasing natural at kasing karaniwan ng pagtubo ng mga puting buhok sa inyong ulo, pagkakaroon ng mga malalalim na kulubot sa inyong muka, at paglabo ng inyong paningin. Ang malalim na pag-unawa rito ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang upang tuluyan ninyong mapalaya ang inyong sarili mula sa matinding pagkakasala, galit sa sarili at kahihiyan. Wala kayong ginawang masama. May isa pang mahalagang katotohanan na dapat nating harapin ng buong tapang. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating sariling pangamoy ay natural ding humihina at nawawalan ng talas. Ibig sabihin nito, malamang na hindi ninyo gaanong naaamoy ang lakas ng tunonenal sa inyong sariling katawan kumpara sa kung gaano kalakas itong naaamoy ng mga mas nakababatang tao na may malilinaw pang ilong sa paligid ninyo tulad ng inyong mga anak, mga apo
at mga kapitbahay. Ito ang lumilikha ng isang napakasakit na sitwasyon kung saan wala kayong napapansin at inakala ninyong mabango kayo habang ang ibang tao ay malinaw na naaamoy ito ngunit nahihiyang sabihin sa inyo ng diretsahan dahil sa paggalang. Uulitin ko, hindi kayo nagiging manhid sa inyong kalinisan. Ito ay isa na namang normal na pagbabago sa inyong katawan na hindi ninyo makokontrol. Kaya bago tayo magpatuloy sa pinakamahalagang bahagi ng usapang ito, ibuod natin ng malinaw ang ating mga napakahalagang natutunan mula sa paliwanag ni Dr. Paulo Garcia. Ang amoy ay hindi kailanman sanhi ng kawalan ng kalinisan o pagiging burara. Ito ay sanhi ng isang partikular na molekula na tinatawag na 2-nonenal. Ang molekulang ito ay nabubuo sa pamamagitan ng natural na oksidasyon ng langis sa balat kapag humalo ito sa hangin, isang proseso na lalong lumalakas at bumibilis kasabay ng ating pagtanda. At dahil hindi ito natutunaw sa tubig gaya ng langis ng makina, hindi ito kayang tanggalin ng makaraniwang araw-araw na paliligo kahit gumamit pa kayo ng 3 klaseng sabon. Ang pag-unawa sa katotohanang ito ay formal na nagbubukas ng pinto patungo sa isang tunay, epektibo at pangmatagalang solusyon. Kung ang problema ay isang malagkit na molekula ng langis na nakulong ng mahigpit sa inyong balat, ang tamang tanong ay hindi na dapat paano ako maliligo ng mas madalas sa maghapon, kundi paano ako maliligo ng mas matalino at madiskarte upang matunaw at maalis ang kemikal na ito. At iyan ang magdadala sa atin sa pinakamalaki at pinakanakakagulat na pagtuklas sa buong paksang ito. Saan ba talaga nakatago ang halimaw na ito? Saan? Sa inyong katawan pinakamaraming naiipon at nagpipiesta ang 2-nonenal, habang kayo ay walang kamalay-malay. Sa loob ng maraming taon, buong buhay nating nakatuon lamang ang ating atensyon at lakas sa paglilinis sa mga halatang bahagi ng katawan na nagpapawis at bumabaho ang ating mga kilikili, ang pagitan ng mga daliri ng ating mga paa at ang ating singit. Oo, napakahalagang hugasan ng mabuti ang mga bahaging iyon araw-araw, ngunit ang 2-nonenal ay may sariling paboritong taguan na sadyang hindi inaasahan at hindi napapansin ng nakararami. Isipin ninyo sandali at tanungin ang inyong sarili, saan ba sa inyong buong katawan matatagpuan ang pinakamakapal, pinakamalaki, at pinakamaraming sebaceous glands? O ang mga maliliit na pabrika na walang tigil na gumagawa ng langis sa inyong balat? Marami ang agad na mag-iisip at sasagot na sa muka o sa ilong iyon matatagpuan, at totoo iyon ng bahagya dahil madalas magmantika ang ating muka. Ngunit may isang napakalaking bahagi na may napakataas na bilang ng mga pabrikang ito ng langis, isang malawak na bahagi na napakahirap abutin ng sariling mga kamay at kadalasang ganap na hindi napapansin o nadadaanan ng maayos habang tayo ay nagmamadaling maligo. Ito ay walang iba kundi ang itaas na bahagi ng inyong likod at ang kabuuan ng inyong batok. Tama ang inyong narinig at nabasa. Ang malawak at hindi nakikitang lugar na nagsisimula mismo sa ibaba ng inyong bungo, dumadaan ng direkta sa inyong batok, pababa sa inyong gulugod, hanggang sa mismong espasyo sa pagitan ng 2 malalaking buto, sa inyong balikat o paypay, ang mismong sentro ng produksyon, paggawa at pag-iipon ng kemikal na 2-nonenal. Tinatawag natin itong bungtoy o ang madilim at hindi nakikitang rehiyon ng inyong katawan. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ng mas malalim
kung bakit ang madilim na rehiyong ito ang nagdudulot ng pinakamalaking problema sa buhay ng mga nakatatanda. Una, ang bahaging ito ng katawan ay saganang-sagana sa mga sebaceous glands, likas at natural na mamantika ang bahaging ito kahit hindi kayo pinagpapawisan. Mas maraming natural na langis ang nangangahulugang mas maraming hilaw na materyales na handang gagamitin ng proseso ng oksidasyon mula sa hangin upang gumawa ng mas maraming tunonenal. Ito ang perpektong pugad at palikuran ng problema. Pangalawa, at ito ang pinakamalaking hadlang sa lahat, napakahirap abutin ng bahaging ito ng ating sariling mga kamay. Maging tapat tayo sa ating mga sarili. Kapag kayo ay nasa loob ng banyo, pumupwesto sa ilalim ng shower, o nagbubuhos gamit ang tabo, gaano ba katindi, kadiin at katagal ninyo talagang nakukuskos ang gitna ng inyong likod at batok. Karamihan sa atin, lalo na kapag nagmamadali, ay pinapadaan lamang ang mabangong sabon sa ating mga balikat at leeg at hinahayaang dumaloy ng kusa ang mga bula at tubig pababa sa ating likuran. Ang simpleng pag-abot sa pagitan ng mga paypay gamit ang sariling mga kamay upang maghilod ay isang napakalaking hamon, lalo na para sa ating mga nagkakaedad na madalas dumanas ng rheuma arthritis sa kasukasuan, pananakit ng buto o ang tinatawag na frozen shoulder, kung saan nakakaiyak sa sakit na iangat o abutin ang likod gamit ang mga braso. Dahil sa mga pisikal na hadlang na ito ng pagtanda, kung wala kayong ginagamit na mahabang panlinis o eskoba, ang pag-alis ng siksik na dumi at malagkit na langis sa bahaging ito ay halos imposible. Naiipon ito ng naiipon araw-araw. Pangatlo, ang pag-iipon ng dumi sa bahaging ito ay tahimik ngunit napakamapanganib. Hindi ito katulad ng sa kilikili kung saan ang amoy ng asim ng pawis ay agad na umaalingaw-ngaw at malakas na naamoy ninyo mismo, kaya agad kayong naglalagay ng deodorant. Ang pag-ipon ng tunonenal sa inyong batok at likod ay napakabagal palihim at walang amoy na umaakyat ng direkta sa inyong ilong. Araw-araw, ang molekulang ito ay patuloy na nakakapit sa layer ng langis na hindi kailanman ganap na nahuhugasan ng maayos. Sa paglipas ng mga buwan at taon ito, ay lumilikha ng isang malaking imbakan ng hindi kanais-nais na amoy na sumasama sa hangin tuwing kayo ay naglalakad. Pang-apat, patuloy ang pagdikit at pagpasa nito sa inyong mga personal na kagamitan. Isipin ninyo kung paano kayo matulog at magpahinga gabi-gabi. Ang inyong buong batok at likod ay nakadiin at nakadikit sa inyong unang punda at kumot sa loob ng 6 hanggang 8 oras bawat gabi. Ito ay hindi lamang naglilipat ng namuong tunonenal ng direkta sa inyong higaan na siyang nagpapaliwanag kung bakit naiiwan ang matapang na amoy sa inyong kwarto tuwing umaga, kundi lumilikha rin ang pagdikit na ito ng mainit at kulob na kapaligiran na lalong nagpapabilis sa proseso ng oksidasyon ng langis habang kayo ay mahimbing na nananaginip. Ang parehong eksaktong bagay ay nangyayari sa tuwing sumasandal kayo sa sandalan ng paborito ninyong sofa habang nanonood ng telebisyon o sa mismong kwelyo ng mga isinusuot ninyong paboritong damit. Habang napatunayan na natin na ang batok at itaas na likod ang mga pangunahing taguan at pinagmumulan, hindi lamang ito ang kaisa-isang bahagi na dapat ninyong bantayan ng maigi. Ang tunonenal ay may kakayahang maipon at mamahay saan man merong mga sebaceous glands
at mga nupi o tupi sa inyong balat. Ang isa sa mga pinakakaraniwan ngunit laging nakakalimutang bahagi kapag naliligo ay ang mismong likuran ng inyong dalawang tainga. Ito ay isang maliit na tupi ng balat kung saan laging naiipon ang langis ng mukha mga patay na selula ng balat alikabok at pati na rin ang malagkit na latak mula sa inyong shampoo at conditioner. Dahil laging nakakaligta ang sabunin at kuskusin, nagiging maliit na pugad ito para sa tuloy-tuloy na paggawa ng tunonenal. Ang inyong anit kung saan tumutubo ang inyong buhok ay meron ding napakaraming pabrika ng langis. Kung hindi ninyo ito nahuhugasan gamit ang tamang dalas at lalo na ang tamang pamamaraan ng pagmasahe gamit ang daliri, malaki ang inaampag nito sa pangkalahatang amoy ng inyong katawan. Ang buong bahagi ng dibdib, lalo na sa mga kalalakihan na may buhok sa dibdib, ay maaari ring maging napakamamantika at napakadaling kapitan ng pag-iipon ng langis. Anumang mga nupi sa balat na meron tayo maging ito man ay sa ilalim ng dibdib ng mga kababaihan sa mga tupi ng tiyan, lalo na kung tayo ay may kalakihan o saan man sa katawan, kung saan ang balat ay laging dumidikit sa isa pang balat at walang sapat na preskong hangin na nakakapasok upang tuyuin ang pawis. Ang lahat ng mga madidilim at kulob na lugar na ito ay nagiging perpektong kandidato para sa mabilis na pagbuo ng masamang molekulang ito. Nakikita niyo na ba ngayon ang buong larawan kung bakit hindi gumagana ang mga nakasanayan ninyo? Sa buong panahong ito ng inyong pagtanda, lumalaban kayo at nagbubuhos ng lakas sa maling larangan ng digmaan. Habang labis ninyong pinagtutuunan ng pansin at kinukuskos ng madiin ang inyong mga kilikili at paa hanggang sa mamula at humapdi ang tunay na kalaban na tunonenal ay komportabling nakatago at namamahinga sa inyong batok at likod. Lalong lumalakas, kumakapit at dumadami ang molekulang ito sa bawat mababaw na pagbuhos ng tubig at simpleng pagdaan ng sabon na ginagawa ninyo. Ang matagumpay na pagtukoy kung saan nagtatago ang problema ay ganap na bumabago sa takbo ng laban at nagbabalik ng pag-asa. Ngayon, malinaw na ang layunin ay hindi ang pilititin ang sarili na maligo ng 3 o 4 na beses sa isang araw na nagdudulot lamang ng pagkatuyo ng balat at sipon. Ang tunay na layunin ay ang maligo ng may matinding diskarte, talino at tamang pokus. Ito ay tungkol sa sadyang pagtuon ng inyong atensyon at lakas sa mga lugar na tunay na nangangailangan ng malalim na linis, at iyan mismo ang sunod nating gagawin ngayon. Bibigyan ko kayo ng isang detalyado at sunod-sunod na pakdo o malinaw na hakbang sa banyo. Isang simple, ngunit revolusyonaryong diskarte na maingat na idinisenyo upang tuluyan ng magdeklara ng giyera at puksain ang tunonenal sa inyong buhay. Dumating na ang tamang panahon para kumilos at bawiin ang inyong kumpiyansa. Kalimutan ninyo na ang lahat ng binibili ninyong mamahaling produkto, mga pampaputi at ang mga matatamis na pangakong napapako ng mga komersyal sa radyo at telebisyon. Ang makapangyarihang solusyong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay mahigpit na nakabatay sa purong agham medisina at simpleng lohika na paulit-ulit na itinuturo at inirerekomenda ni Dr. Paulo Garcia sa kanyang mga pasyenteng nakatatanda. Kung napatunayan na natin na ang tunonenal ay isang matigas na molekula na gawa sa taba at langis, kailangan natin ng isang tiyak na diskarte para tunawin at basagin ang malagkit na tabang iyon. Kung natukoy natin na nagtatago ito sa mga liblib na lugar
na hindi madaling maabot ng ating mga nangangalay na kamay, kailangan natin ng mga tamang kagamitan para mapuntahan at malinis iyon ng walang kahirap-hirap. Ang ituturo ko sa inyo ay hindi lamang mga simpleng payo na nakikita sa internet na nagsasabing maglinis ng mabuti. Ito ay isang buo at kumpletong sistema na ginagarantiyahang babago sa pakiramdam at lalo na sa amoy ng inyong balat kung buong puso ninyong susundin at uugaliin. Meron tayong 5 simple, ngunit napakalakas na hakbang na dapat ninyong tandaan. Ang unang hakbang bago pa man kayo pumasok sa banyo ay ang pagkuha ng tamang mga armas. Bago ninyo buksan ang gripo, siguraduhing handa at nakalatag ang inyong mga kagamitan. Simulan natin sa pinakamahalaga, ang sabon. Dito sa unang hakbang pa lamang ay nagkakamali na ang karamihan sa mga Pilipino. Ang mga paborito ninyong sabong, may matatapang na pabango na amoy bulaklak o ang mga sabong panlaban lamang sa bakterya na laging pinopromote sa TV ay hindi sapat at hindi idinisenyo para sa problemang ito ng mga nagkakaedad. Kailangan natin ng isang partikular na sabon na may sangkap na lumalaban sa oksidasyon at may likas na kakayahang humiwa at tumunaw ng matigas na taba. Meron kayong ilang napakagandang pagpipilian na madaling hanapin. Ang pinakamahusay at pinakasikat na bituin para rito ay ang sabon na may katas ng prutas na persimon. Malawakan at matagal na itong ginagamit sa bansang Hapon partikular para sa problemang ito ng mga nakatatanda doon. Ito ay dahil ang prutas na persimon ay puno ng tannins, isang napakalakas na antioxidant na napatunayang epektibo sa siyensya sa pagtunaw at pagdurog sa tuno nenal. Kung kayo ay nasa probinsya at wala kayong mahanap na persimmon soap, huwag mag-alala. Ang mga lokal na sabon na gawa sa kalamansi dalandan o lemon ay napakagandang pamalit. Ang asido at essential oils na natural na nakukuha mula sa mga citrus fruits na ito ay napakahusay sa paghiwa at pagtunaw ng namuong langis at siksik pa ito sa vitamin C na isang magaling at kilalang antioxidant para sa balat. Ang sabon na gawa naman sa green tea o tesaa ay isa ring epektibong panlaban dahil kilala ang green tea sa mataas nitong antas ng antioxidants. At kung kayo naman ay may napakasensitibong balat na madaling mamula at mangati ang banayad na glycerin soap, sabong may aloe vera ay sapat na basta't hindi nito tutuyuin ang inyong balat ng sobra pagkatapos maligo. Para naman sa inyong kagamitang panlinis na pag-usapan na natin, nang malinaw na hindi kailanman sapat ang inyong sariling mga kamay para maabot at makuskos ng madiin ang mga madidilim na bahagi ng inyong likod at batok. Kailangan ninyo ng karagdagang tulong. Ang isang bath brush na may mahabang hawakan na kahoy o plastic ang magiging pangunahing at pinakamahalagang sandata ninyo. Humanap ng brush na may katamtamang tigas ng mga bristle. Hindi dapat ito nakakasugat o nakakagasgas ng balat hanggang sa dumugo, ngunit dapat ay sapat ang talab at tigas nito para dahan-dahang kayo rin iangat at tanggalin ng matigas na layer ng langis at ang mga naipong patay na selula na nakadikit sa inyong likuran. Para naman sa maselang bahagi ng dibdib at sa maliliit na tupi sa likod ng mga tainga, maaari kayong gumamit ng natural na loofa patola o isang maliit na bimpo at tuwalyang magaspang ng kaunti para sa banayad, ngunit epektibong paghihilod na hindi makakasugat. Ang ikalawang hakbang pagkapasok ninyo sa banyo
ay ang tamang pag-aayos ng temperatura ng tubig. Ito ay isang napakakritikal na detalye na laging binabalewala ng marami. Mahilig ang napakaraming nakatatanda na maligo ng napakainit na tubig lalo na sa madaling araw o kung umuulan upang maibsan ang pananakit ng kanilang makasukasuan at buto. Ngunit para sa kalusugan ng inyong balat at para partikular sa problemang ito ng amoy iyan ay isang napakalaking pagkakamali. Ang nakapasong init ng tubig ay ganap na tinatanggal, tinutunaw at hinihigop ang lahat ng natural at paboritong pananggalang ng inyong balat na gawa sa mabuting taba. Kapag nangyari ito at natuyo ng husto ang inyong balat dahil sa init, ano sa tingin ninyo ang gagawin ng inyong katawan bilang depensa at reaksyon? Magpapanik ito at lilikha ng mas marami pang langis upang bawiin ang nawalang taba ng mas mabilis sa paglaon ng panahon. Kung araw-araw kayong gagamit ng mainit na tubig, binibigyan ninyo lamang ng mas maraming panggatong ang inyong katawan upang lalong dumami ang paggawa ng tunonenal na siyang magpapalala ng amoy. Ang pinakatamang temperatura ng tubig ay maligamgam. Dapat ito ay komportable sa pakiramdam. Hindi nakakagulat sa lamig kapag ibinuhos, ngunit tiyak na hindi sapat ang init para pamulain ang inyong balat na parang nilagang hipon. Ang ikatlong hakbang ay ang tinatawag na nakatutok na pamamaraan ng paglilinis gamit ang inyong mga sandata. Ito ang mismong puso at kaluluwa ng ating bagong plano. Ang layunin dito ay hindi ang pagbabad ng mas matagal sa banyo at pag-ubos ng tubig. Ito ay tungkol sa pagtutok ng inyong lakas at atensyon sa mga tamang bahagi ng may kamalayan. Simulan ang inyong paliligo ng normal gaya ng inyong nakasanayan. Basain ang buong katawan mula ulo hanggang paa gamit ang maligamgam na tubig. Pagkatapos ilunsad na ang inyong matinding atake sa mga pinagtataguan ng masamang langis, kunin ang inyong long-handled brush. Basain ito ng kaunti at kuskusan ng marami at pigain ang inyong napiling sabon, maging kalamansi man ito o persimon hanggang sa bumula ng husto. Ngayon, mag-focus at mag-concentrate kayo ng mabuti. Magsimula sa mismong batok at kuskusin ito gamit ang pabilog na mosyon. Gawin itong banayad ngunit mariin sapat upang maramdaman ninyo ang pagkayod ngunit hindi masakit. Dahan-dahan ninyong ibaba ang brush sa inyong likuran. Siguraduhing nadadaanan at nakukuskos ng maayos at paulit-ulit ang mismong espasyo sa pagitan ng inyong dalawang paypay kung saan hindi ninyo dati naaabot. Huwag na huwag ninyong madaliin ang bahaging ito dahil dito nakatago ang pangunahing problema. Gumugol ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buong minuto para lamang kuskusin ang mismong bahaging ito. Isipin ninyo sa inyong isipan na dahan-dahan ninyong pinapakintab at nililinis ang inyong balat upang alisin ang makapal at hindi nakikitang sapot ng lumang langis at amoy. Pagkatapos ng maingat na paglilinis, sa likod gamitin ang brush o lufa sa inyong dibdib. Susunod kunin ang inyong luufa o maliit na tuwalya, magdagdag pa ng sabon kung kinakailangan at kuskusing mabuti at idiliin ng kaunti sa likuran ng bawat tainga. Masahehin ang inyong anit ng madiin gamit ang mga dulo ng inyong mga daliri at hindi ang inyong matatalim na kuko na maaaring makasugat. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang anumang nupi at tupi sa balat kung saan nagdidikit ang mga laman at walang nakakapasok na hangin.
Tapusin ang inyong paliligo sa pamamagitan ng paghuhugas ng natitirang bahagi ng katawan gaya ng inyong nakasanayan tulad ng mga braso, binti at paa. Ang ikaapat na hakbang pagkatapos magkuskos ay ang masusing pagbabanlaw at higit sa lahat ang pagpapatuyo. Walang silbi ang pinakamagaling at pinakamatagal na pagkuskos kung magmamadali kayo sa pagbuhos at iiwan ninyo ang sabon at namuong dumi na nakadikit pa rin sa balat. Banlawan ng napakabuti at ulit-ulitin ang pagbuhos sa inyong buong katawan gamit ang maligamgam na tubig. Siguraduhin walang natitirang madulas na latak ng sabon, lalo na sa inyong likod, batok at sa lahat ng mga tupi ng inyong katawan. Ang proseso ng pagpapatuyo pagkatapos magbanlaw ay kasing halaga ng paglilinis mismo. Gumamit ng malinis, mabango at tuyong tuwalya. Huwag lamang idampi ng mabilis at magmadaling magbihis habang basa pa ang katawan. Punasan at tuyuing mabuti ang inyong buong katawan. Magbigay ng espesyal at karagdagang pansin sa inyong likod, sa likod ng inyong tainga, sa singit at sa pagitan ng mga daliri ng paa. Kailangan ninyong tandaan na ang kahalumigmigan o pagkabasa sa mga tagong bahagi ng katawan ay ang matalik na kaaway ng malinis at preskong amoy dahil dito mabilis dumami ang mga panibagong bakterya na hahalo sa amoy ng langis. Ang ikalimang hakbang at ang paboritong bahagi ng marami ay ang matalinong pagpapahid ng losyon o moisturizer bago magsuot ng damit. Pagkatapos ninyong linisin at kuskusin ang lahat natural na mababawasan ang langis sa inyong balat, kailangan ninyong ibalik ang tamang kahalumigmigan sa inyong balat upang hindi ito maging sobrang tuyo at mga liskis na magtutulak sa katawan na gumawa ng labis na langis bilang reaksyon. Ngunit gagawin natin ito ng may talino at pag-iingat. Pumili ng magaan na body lotion na hindi malagkit at siguraduhing nagtataglay ito ng mga kilalang antioxidant tulad ng vitamin E o vitamin C na nakasulat sa bote. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng losyong ito, literal ninyong pinalalakas at ibinabalik ang depensa ng inyong balat laban sa atake ng oksidasyon sa buong maghapon o magdamag para itong muling pagtatayo ng matibay na pader ng proteksyon na pinag-usapan natin kanina tungkol sa mansanas. Ipahid ito ng pantay-pantay sa buong katawan, ngunit siguraduhing nalagyan ninyo ng maayos at nahaplos ang inyong likod at dibdib gamit ang mga likod ng inyong kamay kung nahihirapang abutin. Kung kayo ay nag-aalala at nagtatanong kung gaano kadalas ito dapat gawin, inirerekomenda ni Dr. Paulo Garcia na isagawa ang masusing pamamaraang ito, ang deep cleaning step na ito, ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Sa ibang mga araw na hindi kayo mag-i-scrub, maligo kayo, gaya ng inyong pang-araw-araw na nakasanayan. Pakinggan at pakiramdaman ninyong mabuti ang inyong sariling balat. Kung nakaramdam kayo ng paghapdi, matinding pamumula o sobrang pagkatuyo, bawasan ang lakas ng paghihilod at gawin na lamang ang deep cleaning ng 2 beses sa isang linggo. Ang planong ito ay hindi komplikado at hindi nakakapagod unawain. Isa lamang itong pinasimpleng luhika na naglalayong basagin ang malagim na siklo ng paggawa ng tunonenal sa inyong katawan. At tinitiyak ko sa inyo, kapag ito ay ginawa ninyo ng tama, ang magiging resulta nito ay magbabalik ng inyong nakawawala at matagal nang ninakaw na kumpiyansa sa sarili. Ang mahigpit na pagsasagawa ng ating bagong diskarte sa pagligo ay ang pinakamalaking hakbang sa labang ito. Ngunit upang matiyak ang inyong tuloy-tuloy at pangmatagalang tagumpay,
kailangan natin itong palakasin at suportahan mula sa labas at mula sa loob ng ating katawan. Isipin ninyong ang inyong banyo ay ang harapan at unahan ng labanan. At ang mga sumusunod na hakbang na babanggitin ko ay ang inyong matatag na pader na depensa na poprotekta sa inyong tagumpay. Unahin natin ang inyong mga kasuotan at ang inyong higaan. Gaya ng ating nalaman mula sa siyensya, mahigpit at palihim na kumakapit ang molekulang 2-nonenal sa mga hibla ng anumang tela. Walang silbi ang paglabas sa banyo ng napakabango, napakalinis at kuskos na kuskos kung ang mismong ipapampunas ninyo pagkatapos ay isang tuwalya na punong-puno na ng lumang amoy na naipon noong nakaraang linggo, o kung magsusuot kayo ng inyong paboritong damit pantulog na hindi naman ganap na namatay ang bakterya at lumang langis sa paglalaba. Palitan at laban ang inyong mga ginagamit na tuwalya makakapal na kumot-punda ng unan at damit pantulog nang mas madalas kaysa sa nakasanayan ninyo. Ang inyong tuwalya ay dapat nalabhan pagkatapos ng 2 o pinakamarami na ang 3 beses na paggamit. Ang punda at kumot ay dapat palitan minsan sa 1 linggo. Ang mga panloob na damit at sando ay dapat labhan agad pagkatapos gamitin at huwag nang patagalin sa hamper. Sa inyong paglalaba, lalo na kapag nagbabanlaw, magdagdag ng 1 buong tasa ng puting suka o white vinegar sa huling banlaw ng inyong washing machine o sa planggana. Ang murang suka sa tindahan ay isang napakahusay at natural na pamatay-amoy at mabisang tagabasag ng malagkit na langis na naiwan sa tela. Huwag kayong mag-alala o matakot na mga moy paksiw yung matapang na asim ng suka ay ganap na sumisingaw at nawawala ng walang bakas kapag natuyo na ang mga damit. Para naman sa mga damit na masyado nang kumapit ang amoy at tila ayaw nang matanggal kahit anong sabon maghalo ng kalahating tasa ng baking soda kasama ng inyong sabong panlaba. Bago ninyo ito kusutin o isalang sa makina. At higit sa lahat, samantalahin natin ang pinakamalaking biyaya natin sa Pilipinas, ang matinding init ng sikat ng araw. Ibilad ninyo ang inyong mga sinampay at mga kumot sa labas sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tanghali. Ang ultraviolet rays mula sa araw ay isa sa mga pinakamalakas at pinakaepektibong natural na disinfectant at nagtatanggal ng kahit anong masamang amoy o amoy kulob. Pangalawa, kailangan ninyong palakasin ang inyong depensa mula sa loob sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkaing puno ng antioxidants. Kung napatunayan nating ang tunay na problema ay oksidasyon ng balat, ang natural na lunas ay naroon sa mga pagkaing mayaman sa antioxidant. At ang pagkain at pagpasok nito sa katawan ay mas mabisa pa ng 10 beses kaysa sa pagpapahid lamang nito bilang lusyon. Kumain araw-araw ng mga sariwang prutas at gulay na may iba't ibang matingkad na kulay. Ang mga murang madahong gulay na madaling itanim sa ating bansa tulad ng kangkong na nilalagay sa sinigang malunggay na pinapakuluan at pichay ay napakayaman sa bitamina na kailangan ng inyong balat. Ang mga kulay kahel at dilaw na gulay tulad ng kalabasa at carrots. Pati na ang mga paborito nating bungang kahoy. Tulad ng matamis na mangga, dalandan at kalamansi na ginagawang juice ay siksik sa vitamin C na nagpoprotekta sa inyong balat mula sa pagkasira sa loob. Ugaliing uminom ng mainit na green tea tuwing umaga o hapon at piliting bawasan ang mga pagkaing nagpapabilis
ng pagtanda tulad ng mga labis na pinirito sa lumang at maitim na mantika, mga matatamis na kakanin na puno ng asukal at mga naprosesong karne tulad ng hotdog, maliliit na sausage at delata. Uminom din ng sapat na tubig araw-araw, mga 6 hanggang 8 baso. Dahil ang balat na hindi tuyo at laging hydrated ay mas madaling ilabas ang mga naipong lason sa katawan sa pamamagitan ng pawis. Bawasan din ang labis na stress at pag-aalala sa mga bagay na hindi ninyo kontrolado. Kapag tayo ay laging nag-aalala sa ating mga problema at pamilya, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormone na tinatawag na cortisol, na lalong nagpapabilis sa pagkakasira at pangangamoy ng balat. Ang lahat ng mga simpleng kaugaliang ito, kapag pinagsama-sama, ay magpapalakas sa epekto ng inyong bagong paraan ng paliligo. Ngayon, huminto muna tayo saglit at huminga ng malalim. Pakiramdaman ninyo ang inyong paghinga at ang kapayapaan sa sandaling ito. Naglakbay tayo ngayon mula sa isang napakalungkot at napakasakit na kwento ng ating Lola Carmen. Isang kwento ng matinding kahihiyan, panliliit sa sarili at unti-unting paglayo sa mga mahal sa buhay, na marahil ay pamilyar din sa marami sa inyo na nakikinig at nagbabasa ngayon. Sama-sama nating pinabagsak at winasak ang malupit na kasinungalingan ng lipunan na ang amoy ng mga nagkakaedad ay dahil sa hindi nila pagiging malinis sa katawan o dahil sa kapabayaan. Umaasa ako ng buong puso at ipinapanalangin ko na nanapalaya ko na kayo mula sa napakabigat na krus na iyon ng pag-iisip na kayo ay marumi at pabigat. Natukoy natin ng malinaw ang tunay na salarin, ang kemikal na tunonenal, at natagpuan natin ang paborito at madilim nitong taguan sa mismong inyong batok at likod. At higit sa lahat, meron na kayong malinaw, siyentipiko, subok at praktikal na solusyon upang maibalik ng buo ang kapangyarihan sa inyong sariling mga kamay. Tulad ng kalaging ipinapaalala ni Dr. Paulo Garcia ng may pagmamahal sa kanyang mga pasyente, ang pagtanda ay isang sagrado biyaya at napakagandang yugto ng buhay na ipinagkait sa marami. Hindi ito dapat maging isang proseso ng patuloy na pagkawala ng inyong lakas at lalong hindi pagkawala ng inyong dignidad, paggalang sa sarili at ang karapatang mayakap ng mahigpit ng mga taong pinakamamahal ninyo. Huwag na huwag ninyong hayaan na ang isang simpleng kemikal na proseso sa ibabaw ng balat ay kanakawin ang kagalakan ng paghalik at pagyakap sa inyong mga lumalaking apo, ang pagtawa ng malakas kasama ang inyong mga matatalik na kaibigan, o ang pakiramdam ng kapayapaan at pagtanggap sa loob ng inyong sariling katawan. Ang solusyon upang maibalik ito ay nasa inyong mga kamay na ngayon. Hindi na ninyo kailangang mahiya magtago o matakot na lumapit sa iba. Kung nararamdaman ninyo sa inyong puso na ang mahabang impormasyong ito ay may malaking halaga at maaaring magpabago ng inyong buhay, o kung may kilala kayong isang kaibigan, isang kapatid-asawa o magulang na tahimik at umiiyak ding nagdadala ng ganitong pasanin, nakikiusap ako. Mangyaring ibahagi ninyo ang artikulo o bidyong ito sa kanila ngayon din. Ang isang simpleng pagpindot at pagbabahagi ay maaaring gumaan ng buhay ng isang matanda, maibalik ang kanilang nawalang ngiti at muling paglapitin ang mga magkakapamilyang matagal nang hindi nagkikibuan. Maraming salamat sa inyong ibinigay na oras at sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin
ngayong araw. Iwanan ninyo ang inyong mga saloobin, tanong o karanasan sa comment section sa ibaba at babasahin ko ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang malalalim na usapan at kaalaman tungkol sa kalusugan ng mga nagkakaedad. Tandaan ninyo palagi, hindi na tayo kailanman babalik sa panahon ng pagtatago sa sulok, panahon na para sumulong ng may taas noo at may dalang kaalaman. Panahon na para buong pusong bawiin ang mga mahihigpit na yakap, ang mga masasayang salo-salo sa hapag at ang pagmamahal na nararapat para sa inyo.